Yan. Ano tayo? Opening verse natin ay chapter 16 tayo ng ano? Luke chapter 16, 19 to 31. Opening verse natin hanggang 20 hanggang 22. Yun ang opening verse. Luke chapter 16. Sabi rito, 20 hanggang 22. There was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. It came to pass that the beggar died and was carried by the angels into the bosom, Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Tayo pumikit po manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat. Patawarin niyo po kami sa lahat ng may kasalanan. Pasan niyo po aming panalangin na maintindihan po namin, makapulot kami ng panibagong prinsipyo para kami ay kung mayroong katanong, makasagot kami at maging enhance po sa amin na buhay, hindi palaging buhay. Mayroong darating na panahon, kami kukunin na rin ng Panginoon para sa kabilang buhay. Ito po ang panalangin sa Ama ng Espiritu Santo. Amen. Yung pamagat ng mensahe, after death, have two homes to be selected. After death, have two homes to be selected. Ibig sabihin, merong tahanan pagkaano ng kamatayan. Ang kamatayan kasi, parang gate yan sa kabilang buhay. Yung kamatayan na yan. That is an event to replace another environment, or another dimension of life. Yan ang importante dito. Una, false view of after death. Yan. False view. Yung pangalawa, dalawa lang naman yan, the right view after death. Pasinin nyo rito, meron dito false view, dalawang klaseng false view eh. Isang malayong-malayo sa Biblia. Itong mga naniniwala rito ay maaaring naririnig yung Biblia pero wala silang pananampalataya dyan. Pangalawa, mayroon silang pananampalataya sa Biblia pero tabingi pa rin yung kanilang view sa after death. Una, false view na malayo sa Biblia. Nirvana. Naninig nyo na ba yan? Nirvana? O nababasa nyo? Yan ay isang parang Hindu yata yung filosofiya na yan. Pag namatay yung tao, para siyang small wave or boom. Yung wave na pag pumunta ka ng Bisaya, may malalaking wave yan alon. May mga maliliit na alon sumasakay doon sa wave. Kaya boom. The word boom means bula. Pag nawala na yung bula, yun ang kanilang prinsipyo ito, patay ka na. Ngayon, ang kanilang explanation dito, in-explain sa akin ng yoga to Pagka namatay na isang tao, sasanib ka doon sa tubig ng ocean. Kasi ocean kasi yung mga wave Hindi ka na madidistinguish kung saan ka na. Yun ang kanilang prinsipyo. Ibig sabihin, halimbawa kagaya sa akin, saan nyo tinatago yung pangalan ng yung mensahe sa cellphone? Di ba merong tinatago yun? Hide. Ano tawag yan? Ha? Ascribe yan? Archive. Hindi ba hide? Basta hiding yan. Ang problema dito sa Nirvana, parang itinago ka na hindi ka na pwedeng buksan. Ganon ito sistema. Pag namatay yung tao, para kang itatago doon sa malaking karagatan na hindi mo na pwedeng buksan.
Kasi walang opening. Ganun yung nirvana. Maraming nagganong nirvana. Ganyan ha. May mga karamihan yan na malapit sa eskwela niyan. Kaya yung mga estudyante walang alam din eh. Pangalawa, materialism. Yan. Pangalawa, materialism. Yung materialism naman, in a moment of death, cease forever. Ito naman yung kaibahan sa nirvana. Sa nirvana kasi, parang itinago ka. Ha? Kung hanapin ka, hindi ka mabuksan. Para nakakandado na yun, wala eh. Wala susi eh, walang ano eh. Di ba? Ito naman itong isa, pangatlo. Reincarnation. Yan. Ang tawag dyan ay transmigration or rebirth. Ang tao pag namatay, ipapanganak uli yan. Kaya lang hindi mo malaman kung bulaklak ka, baboy ka, o meron silang ano eh, parang Christian living eh. Para maging mabait yung naniniwala sa reincarnation. Pag ikaw malupit sa hayop, pag susunod ng buhay mo, hayop ka, matikman mo yung nararanasan ng hayop, nagugulpihin ka, papatayin ka, ganyan. Yan yung reincarnation. Tatlo ito. Nirvana, ay pag namatay, itatago ka sa malaking ocean na hindi ka naman ma-open. Materialism, in a moment of death, it ceases forever. Wala ka na. Ito namang reincarnation, palagi kang pinapanganak. Hindi mo lang alam kung maging bulaklak ka, maging hayop ka, maging pusa ka, o another tao. Yan yung reincarnation. This is wrong doctrine, yung tatlong yan. Ito namang isa, ilan to? 4. Itong 4 na to, naniniwala to sa Bible. Ito mga nauna, annihilation, uncreated. Ito hawak ng ano ito? Hawak to ng tinatawag na Jehovah. Ang Jehovah, pagka ikaw hindi mabait, hindi ka pa Jehovah, hindi ka pa grupo ng Jehovah, parang susunugin ka ng Diyos. Para ikukwento ko sa ito tunay na nangyari yan. May kaibigan ako, gwardiya nung araw, baptist din siya. Malaki katawan. Ngayon, nadestino siya ng parang Leyte yata eh. Paggawaan ng abono. Abono sa halaman. Ngayon, mayroong tangke doon, yung abono may halong asido. Nagrurubi ngayon yung kasama niya. Sumabog yung sira yung tangke, ang laki ng tangke mo. Nabuhusan siya ng asido. Natunaw siya. Hindi na nakita kung Pilimon yun, o Pedro yun, walang nakitang bakas. Natunaw. Ito yung tinatawag na ang tawag na annihilation. Yan. Yan ang dyan, Annihilationism. Ibig sabihin yan, uncreated. Ikaw ay created, babalik ta rin yung created, ibabalik ka sa uncreated. Wala ka na. Nakuha mo yun? Ganun yung ito yung paraan ng Jehovah para ikaw ay maging mabait. Itong paraan. Para maging mabait ka, hindi ka mapunta sa tutunawin ka ng Diyos. Kasi sa kanila walang impyerno. Kasi tutunawin ka eh. May impyerno man siguro, pero ibig sabihin ko na para kang papel. Pag nasunog ka na, wala na. Titingnan natin ito sa ating yan. Ito pa isa. Jehovah, ito naman pangalawa at saka pangatlo, Assisi. Purgatory. Ang purgatory, wala yan sa Biblia. Kahit anong bulat-bulat magkukut pa yan sa Biblia, hindi pa pwede. Ito yung pinaka-final. Itong purgatory na to, ang kandidato lang dito ay mayroong venial sin. Ibig sabihin ng venial sin, hindi malaking kasalanan.
Sa kanila kasi pag sinabing mortal sin, walang kapatawaran yan. Hindi ka pwedeng hindi ka tatanggap sa sa purgatory. Sa purgatory, papanalangin ka ng mga tao dito sa buhay para malipat ka na sa langit. Ganon ha? Ito, sigurado maano nyo ito sa labas. Maano nyo ito. Ha? Ito mga doktrina na hindi ka tanggap-tanggap sa Biblia. Pag sinabing mortal sin, yung pumatay ka ng tao, nangalunya ka, ang laki ng ninakaw mo, yun yung mortal sin. Kahit na magsisi ka, wala nang kapatawaran. Meron mo yan? Oo. Pangatlo, sa pangatlo na, ito ay sa RCC pa, limbo. Alam niyo ba yung limbo? Ito mga batang ito, hindi ito nabinyagan. Biglang namatay. Ito, mapupunta to sa limbo. Maglilimbo-limburak sila ron. Wala rin sa Bible yun. Ito naman isa, tinatawag na restoration. Ibig sabihin ng restoration, second choice. Bibigyan ka pa ng pagkataon ng Diyos. Namatay ka na. Sabihin sa'yo ng Diyos, sige, bigyan kita ng pagkataon para mapunta ka sa langit. Pag tumawid ka na sa kabila, wala nang second choice. Dito, ang oportunidad mo rito para mapunta ka sa langit, you have to select or you have to accept Jesus Christ as personal Savior. Ito pinakamadikit sa katotohanan pero mali pa rin. Soul sleep. Alam niyo ba yung soul sleep? Yung soul sleep, natatandaan niyo ba yun? Nirvana, materialism, reincarnation. Ano niyo yun ha? Sigurado mamimit nyo yan. Baka may kaklase kayong membro niyan. Pagkatapos yung annihilation, meron din yan. Saksniyo, purgatory, limbo, yan. RCC yan. Itong restoration, palagi kang bibigyan ng pagkataon ng Diyos. Second chance na na bibigyan ng pagkataon na mapunta ka sa langit. Yan. Ito pangatlo, merong believers na niniwala rito, merong hindi believers. Soul sleep. Ano ibig sabihin ng soul sleep? From death to resurrection. O tawag nito. Kung believers ka, from death to resurrection or ano tawag nun? Yung pupunta sa langit. Yung lilipad ba? Yung tawag yan? Ano? Rapture. Ay. From rapture, from death, namatay yung taong to. Papunta rapture. Kasi ang rapture kasi resurrection din yan eh. Doon pa lang mabubuhay yung natulog eh. Natulog sa meron verse kasi sa hindi natin to di-discuss. Sa sunod natin isa-isa ang pagkakabanggit sa natulog sa lupa o sa alikabok. Kaya yung tao pag namatay, walang alam. Yan, walang alam. Yan, napasinin nyo malalaman natin mamaya yan. Ngayon, pagdating dito, titingnan natin sa buhay ng anuhin natin yung tingnan natin yung mga magkasite tayo sa kung ano-ano yun 1 Corinthians chapter 15. Yan. Tingnan nyo. Muna basahin natin yan tungkol sa Nirvana. Sabi dyan, 12 to 15 verses.
Now, if Christ be preached that He rose from the dead, now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you, till there is no resurrection of the dead? Pasinin nyo, Noong pa panahon ni Pablo, mayroon naniniwala sa parang nirvana style. Di ba? O kaya materialism. Ano pa sinabi sa 13? Hindi, saan tayo? Ano ba yun? 12 to 15. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Kung walang pagkabuhay muli, hindi dapat nabuhay si Kristo. Kasi word na Christian, si Kristo. Pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Kristo yan. Ibig sabihin yan. Kung saan si Kristo, doon din siya. Ganun yan, Sabi sa 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Walang kwenta yung preaching namin. Walang kwenta yung pananampalataya sa bunga ng preaching. Hunghag, vain. Ano pa sinabi sa 15? Yeah, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be that the dead is not the dead rise not. Pero mo, inasabi ni Pablo, kami nag-advertising na ang patay mabubuhay tapos hindi pala mabubuhay. Di ba? Bakakon. Alam niyo ba yung sinong bakakon? Sinungaling. Yan ang dito. Ano pa? Materialism, 15, 50, 52. Laktaw tayo sa verses 50. Hanggang 52. Now, this I say, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi lahat tayo mamatay, but we shall all be changed. Pagdating sa 52, in a moment, in the twinkling eye of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Yan ang dito. Ito naman reincarnation. Mapapansin natin, balikan natin yung chapter 1 ng Mateo. Back to chapter 1 ng Mateo. Pasinin nyo rito. Dito mapapansin natin, sa verse 2 hanggang 16, the word begat. Di ba? The word begat. Tapos basahin natin itong 2, 3, tsaka 16. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas, and Judas begat his brethren, and Judas begat Paris, and Sarah of Tamar, and Paris begat Isrum, and Isrum begat Aram. Verse 16, laktaw tayo. And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Ano gusto ko ipunto dito? Hindi ba pwede yung reincarnation? Ang reincarnation kasi, magpapalit, yung yun din kaluluwang yun, magpapalit ng iba-iba. Ito iba, bigat Paris, ibang persona Persona pa rin. Hindi nagiging aso, hindi nagiging halaman, mga ganon. Hindi po pwede itong, yung tinatawag na nirvana, materialism, and reincarnation. Pasinin nyo rito again. Buksan natin ang ating Bible sa 16 na Lucas. Papasinin natin ito, pasadahan natin to. Kasi, mapapansin natin yung sa verse 23, pansinin nyo sa verse 23 ng 16. Sabi dito, and he lift up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off, and Lazarus
in his bosom. Kasi yun yung distansya nila. Kumbaga sabi ni sa akin, ni Sir, tawag ito, Padua. Baka pastor, di ba tinanggal na ko minsan? Baka pastor, pag tatawagan kita, hindi ka na kasagot sa akin. Ang sagot ko naman sa kanya, ang distansya lang natin, sir, daliri lang ng kamay natin. Ipindutin mo lang yan. Magkakonta ka tayo. Dito iba. Pasinin nyo dito. Yung pagbukas ng mata, mas maiksi ito eh. Para siyang nanaginip lang eh. Para siyang galing sa tinatawag na pagkatulog. Natulog sa saglit. Ha? Pasinin nyo. And inhale, he lift up his eyes. Ibig sabihin, nakapikit lang siya ng konti. Ha? Paggising niya, nasando na siya sa torment. Di ba? Yan, yun ang rito. Tingnan nyo. Papansin natin dito, tinamang pa, sa verse 19. There was a certain, ito hanggang 2021. Pansinin nyo rito. Ang iksi nito, ilang verses to? 13. Yung physical life, ilan lang, 3 verses lang eh. Ha? Sa sa kwento ni Jesus Christ, dito sa the rich man in Lazarus, we have 13 verses. Only 3 verses for physical life. And then spiritual life, 10. Kasi 13. 10 mga verses. There was a certain rich man, and he was clothed in purple and fine linen and pearls sumptuously every day. Ang ganda ng damit niya. Ang ganda ng kalagayan niya. Sige nga. Lakasan lang to. Ngayon, pagdating dito sa verse 20, and there was a certain beggar named Lazarus, and he was laid at his gate full of sores. Pasinin nito Ito dalawang to, mayaman na mayaman, isang mahirap na mahirap. Magkakontra sila. Galisin. Parang ako sa kasiyayeng. Kaya lang siya, nanghihingi siya ng pagkain. Alam mo yung hinihingi niya pagkain, no? Hindi yung tira-tira sa sa plato. Mumu. Yung nalalaglag na pa isang butil. Iipunin siguro na yun, no? Bago niya kainin. Yung mayaman, hindi siya lumalabas dito, hindi siya pinapansin. Di ba? Sa verse 21 again, pang last verse ng physical life, in desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Mumu. Moreover, the dogs came and licked his sores. Ngayon, nung araw siguro, malinis pa yung laway ng tawag nito. Aso. Ngayon, kakatakot na. Di ba? Pa-injecto ka na sa ABC. Alam mo ba yung ABC? Ito na. Itong 22 hanggang 31, hindi ko nakamalitin, mga 10 verses to. Napaka-detalyado yung rito. Titignan natin kung ito bang so sleep. Itong so sleep, baksak na dito eh. Kasi namatay yung namatay yung pulubi at namatay din yung Pasinin yung balikan ng 2022. And come to pass, the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Merong activities ng mga anghel. Diba? Pasinin nyo sa verse 22. Pag namatay ang tao, busy ang mga anghel. Pag tinignan nila walang Kristo yan, doon ka dadalhin sa apoy. Diba? Yun ang dyan. Doon ka dadalhin sa apoy. Pagka meron kang Kristo, dadalhin ka doon sa walang apoy. Ngayon, dito pa lang sa unang punto, ako ba mayroong sariling tagapagligtas?
Yung importante dito eh. Oh, verse 23. And he lift up his eyes. Kapiraso lang, oh. Mata lang, pag-gising niya. Kasi pag namatay yung tao, nakapikit yan eh. Ganun yan eh. Bihira sa taong namatay nakadilat. Ha? Nakita na kayong owl? Di pa, kwago? Ang kwago, pag nakita mo yun sa araw, mas malaki yung mata kaysa mukha. Ha? Magugulat ka dyan eh. Pag ganyan mo ng dahon, pagkakunusin yung mata. Pero puro mata. Makikita mo. Sabi pa dito, and he lifted up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Isipin nito ha. Kaya napaka-importante yung ebanghelyo. Kasi, pag ang tao namatay, na walang Kristo, mapupunta yun sa ano, walang tatay, walang nanay, walang lulok tutulong sa inyo doon. Importante, ikaw ay tumanggap sa Diyos, kay Kristo na tagapagligtas. Ang kaligtasan ay hindi napuputol. Ngayon, sabi dito sa verse 24, pasigaw siya, oh. And he cried. Siyempre, medyo distansya. Father Abraham, sabi na dito, and have mercy on me. Pasinin mo ha. Nagmamakaawa siya. Dati ang ganda ng buhay niya. Ang sarap ng pagkain niya. Ang sarap ng higaan niya. Pag sa sasakyan, masarap yung sasakyan niya. Puro masagana. Puro masarap na lang. Ha? Pasinin mo, sinabi niya rito, kunin mo yung galisin na daliri ni Lazarus. At ilagay lang sa dila. Para malamigan. Kahit dila ko na lang lamigan. Ha? Kaya kailangan sa isang tao, huwag na paputumpik-tumpik, huwag na padidelay, tanggapin na si Kristo. Sabi pa nito, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, but I am tormented in his flame. Ang sabi ni Abraham, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received the good things. Pansinin nyo, nung ikaw nabubuhay sa lupa, ang ganda ng buhay mo, hindi mo pinapansin yung ibang tao, maggutom na. Ha? And likewise, Lazarus, evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. And beside of this, between us and you, and there was great gulf fixed, so that they will, which do the pass from them, you cannot, neither can they pass to us, they would come from thence. Pansinin nyo, ibalikan natin yung ating yung tinatawag na nirvana. Itinago. Wala tinago dito. Yung tinatawag materialism. The moment of death cease forever. Hindi rin po pwede. Andito nga, itong yung mayaman, nililitsyon. Yung annihilation, uncreated, hindi rin po pwede. Ito, nililitsyon na yung purgatory. Ha? Sa purgatory, mangyayari dito, walang ganun na mortal sin tsaka venial sin, wala. Ano pa? Yung reincarnation, hindi rin pa pwede. Limbo, wala rin. Kasi, ito, yung kasi kanya, limbo, unbaptized children, ibig sabihin hindi naman binabautismo talaga yung Kung mamatay yung baptist na bata, sa kanila, limbo na yun. Kasi, ba't hindi binabautismo niya? Malilimbo yan. Yun ang dito. Ngayon, pagdating sa 27, then it said, I pray thee, therefore, Father, thou the wouldest send him to my father's house. Tingnan nyo itong mayaman. Naging sulwiner na. Ha? Dati hindi pinapansin yung nagsusuluwin sa kanya. Ngayon, naging sulwiner siya. Bakit? Sabi niya kay Abraham, for I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into his place of torment. Yung kanya, sa iwan niya kay Abraham, papuntahin mo si Lazarus. Kung pwede pupunta si Lazarus, di pa pwede rin na pumunta dyan. Hindi pwede. Sabi nila ni Abraham,
Bawat isa sa atin hindi pwedeng pumunta dyan. Kasi mayroong bangin. Wala tayong tulay. Yan ang ano dito. Siya ngayon, mayroon siyang 5 kapatid. Di ba? Kayo ba lahat ng kapatid, save na? Sana save. Kasi delikado. Ikaw ba, save ka na? Save ka ha? Tanggapin mo si Kristo, kawawa ka. Ito na binabasa natin, kawawa. Isuluhin nyo yan. Oh. Ano sabi niya dito? Sa 29, Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Kung mga sinusulat ng mga propeta, sulat ni Moses, hindi sila maniwala, wala pa rin. Ano sabi sa 30? And he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Kung meron daw tao na babalik galing sa patay, maniniwala. Ito, isa pang ano rito, napakalaking ano. Si Kristo galing sa patay. Diyos na yan, ha? Galing sa patay na buhay. Tapos siya nagsasabi, mayroong impyerno. Ngayon, niniwala ba sila ron? Hindi pa rin. Wala kwenta pa rin. Sa verse 13, verse 31, and he persuaded, if they have not Moses, hear not Moses and prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Yan ang ano dito. Yan yung ating ano rito. Alam nyo itong ating pamagat. Ano yung pamagat natin? After death, after homes. After death? After homes to be selected. Ano yan? After homes to be selected. After death, 2 homes. To be selected. Hell or heaven. Tingnan niyo yung word na ano. Alam niyo ba yung word na ano na tinatawag na pilgrims? Pilgrims, ibig sabihin niya, manlalakbay. Ang believers, pero pag inanalyze mo yan, pati unbelievers, manlalakbay lang dito. Itong daigdig na to, temporary lang yan. Kaya kung hindi mo pahalagaan yung paglalakbay mo, wala kang Kristo, mapapahama ka. Psalms 85 verse 5. Meron tayong 4 na ano rito. Sabi dyan, blessed is the man whose strength is his indeed. Mapalad ang tao, ang kanyang kalakasan, hindi kay Kristo o sa Diyos, in whose heart are the ways of them. Ibig sabihin, kaya ka malakas ang pananampalataya mo, hindi dahil sa abilidad mo, hindi dahil sa marunong ka, hindi dahil sa ikaw nakakalamang, kundi ang blessed na tutukoy dito, yung the blessed is the man whose strength is in thee. Hindi dito sa Diyos. Di ba? Hebrew 11:13. Pag binasa natin yung Hebrew chapter 11, parang ito parang Hall of Fame. Bago ko babasahin, before verse 13, pinakita na ito si Abel. Ano buhay ni Abel? Pinakita si Enoch, si Noah, Abraham, Sarah. Mababasa mo yan. Pagdating naman sa baba ng verse 13, makikita mo dyan si Jacob, si Joseph, si Moses, si Rahab, Gideon, si Barak, Samson, David, Jephthah. Ito, ang dami-dami nitong mga taong ito. Ano sinabi sa verse 13? Ang kinutukoy niya ito, yung mga taong ito, they all died. Pansinin nyo, they all died in faith. Namatay sila, meron silang pananampalataya. Not having received the promise, but having seen them afar off.
Namatay sila, hindi nila nakahawakan yung pangako ng Diyos. Ha? Yung pangako na yun, yung pupuntahan nila, hindi yung salvation ang tutukoy dito, ha? Yan, pansinin nyo. And persuaded of them, and embraced them, and confess. Ha? Yung kanilang hinahanap nila yung, kasi pag naglalakbay ka, at ka naglalakbay, merong, pag naglakbay ka, kahit saan sa mundong to, meron kang destino. Ang destino mo, merong ending. Diba, pupunta ka ng Saudi, ending mo doon. Pauwi ka, ending mo pauwi. Naglalakbay ka. Ibig sabihin, pasinin mo ha, they all die in faith, not having received the promises, and embrace them. Yung na yon, yung kanilang pangitain na pananampalataya, niyakap nila. Tapos, pag tinanong sila, they confess. Oh, that they were stranger and pilgrims on the earth. Itong stranger ito, hindi ka taga dito. Itong daigdig na ito, hindi ka taga dito. Dito ka pinanganak kung hindi ka taga dito. And pilgrims, naglalakbay ka lang dito. Di ba? Alam niyo na matalo yung may pumalit sa sa kay Nebuchadnezzar eh. Ano ba si Nebuchadnezzar? Ano ba sa yun? Ha? Di na matandaan. Si Babylonian, sumunod yung Gresyo, basta Persian, yung dalawang bansa yan. Nung palubog na yung Persian, matatalo na sila ng pangatlo, yung kay The Great. Ha? Sinong The Great yun? Alexander the Great. Matatalo sila dito. Binuhos niya na lahat ng sundalo niya. Binuhos niya na. Ilang daan na barko yun, lulusubin na yung kalaban niya. Tapos habang lumulusob siya, umiiyak siya. Ha? After 100 years, hindi na ako maalala ng daigdig. Minaramdaman niya na, unbeliever yun ha. Yung aking kasaysayan, malilimutan na. Yan ang ibig sabihin yan. Kahit na may nagawa ka dito, manlalakbay ka lang dito. Meron tayong permanent home. Pag after death, meron tayong permanent home na dapat nating gawing yung understanding natin. Di ba? Kasi yung permanent, palumabas dito yung daigdig this is not a permanent for men. Itong earth na to. Kayo pinag-aaral, pansamantala lang yan. Yung beggar mo nang pinag-aaralan, napunta sa Kaya lang naman tayo pinag-aaral kasi para ma-update ka doon sa hanap buhay mo. Pero hindi ka dapat magano dyan. Importante, iligtas ka. Kasi meron kang permanent home. Ano sinabi sa 14, Chapter 14. Huwag kayong maguluhan. Meron kayong mga bahay sa langit. Sinasabi ni Kristo doon. Ha? 1 Peter 2:11. Pangatlo doon Dearly beloved, I beseech you. Nag-antos Peter as a stranger and pilgrims. Ito ay stranger na naman, Kayo ay estranghero, hindi kayo taga dito. Kayo nalalakbay. Abstain from fleshly lusts which war against the soul. Ano ibig sabihin itong fleshly lust? Lahat ng makasalanan na gagawin, huwag nyo nang gawin yan. Kasi taga dito lang gumagawa yan. Hindi kayo na kayo papunta sa langit. Hindi yan ang gawain ng mga believers. Yung mga unbelievers, hayaan mo na sila dyan. Unbeliever yan. Huwag nyo nang gayahin yung unbelievers. Ito ibig sabihin niya sa 1 Peter 2:11. Dearly beloved, I beseech you as a stranger and pilgrims, abstain. The word abstain. Lumiban from the fleshly lusts which war against the soul. Inaaway kayo ng yan. Philippians 3:20. Ano sabi niya? Ito mas malinaw yung Philippians 3:20. For our conversation. Ano ibig sabihin ng conversation dito?
for our citizenship. All the English to eh. Di ba? Ang ating citizenship is in heaven. Mas nalinaw. Oh. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Yan. Yung apat na yan, tandaan natin, sa Psalms 85 verse 5, pag maglalakbay ka sa daigdig ito, blessed is the man whose strength is in thee. Kaya malakas ang loob mo, kaya malakas ka, nakarelax ka dyan, dahil ang kalakasan mo nang galing sa Diyos. No. Sa Hebrew 11:13, yung mga si Abel, si Enoch, ito yung mga taong nangamatay siya sa Old Testament. Pero pag binuksan mo ka lang mga puso, andun yung pananampalataya. Di ba? Paano mangyayari ito? Tanggapin mo si Kristo. Tayo pumigil upang mananahin sa closing prayer. Ngayon, Diyos, maraming salamat. Patawarin niyo po sa lahat ng aming kasalanan. Basbasan niyo po ang mensahe na kahit pa paano mapulutan ng aral, Panginoon. Ito po aming panalangin sa Ama ng Espiritu Santo. Amen.